Oh, what's up guys? Nagbabalik na naman tayo. Aba, matindi talaga ang nangyayari guys sa bansa natin. Mukhang ang kaba ng bayan natin guys inililimas. Ano ba kaya ang meron? Mukhang yata yung mga ini nag-iipon para nagkaroon ng gera sa atin ay makalipad agad ng mabilis. Ay katulad niyan guys, hindi binabalita sa national TV. Naglabas pala ang pamahalaan ng 25 tons na gold reserve So, while yung other country ay nag-iipon ng ginto dahil tumataas ang value at asset ng ating bansa yan para sa inflation rate, no? Nakadepende kasi guys ang isang bansa sa gold, sa gold. Kung gaano karami, pati yung pera natin guys, back up of gold yan. Ngayon guys, ang ating Pangulo at ang pamahalaan na yan ay naglabas ng ginto na wala man lang pasabi sa mga mamamayang Pilipino. Ay paano na gayan? Wala man lang nakakaalam. Kung wala pang magpuslit ng balita ay hindi lalabas to. Buti pa dito sa social media guys, lumalabas yung mga ganyan. Ay sa national TV, hindi. Magsusurvey na nga lang, ay sablay pa. Gustong-gusto nilang patalsikin, lalo na guys itong mga nasa Congress, gustong-gusto nila na matanggal yung Vice President. Tapos itong ating Pangulo, wala man lang kaimik-imik. Ano ang ginagawa ng ating Pangulo? 'Di ba? Paano hindi manggagaliit yung ating mga kababayan na wala kang maganda guys na masabi. Puro utang na lang ang gobyerno. Nagbalita sila na nagbayad ng 1.48 trillion peso, no, sa utang. Ngayon may proposal na budget na naman May proposal budget na naman na utangin ng 2.54 trillion ang pamahalaan na to. Saan nila dadalhin yun guys? Yun, pamumudmud na naman. Ang kailangan ng mga Pilipino ay yung sustainable na income, hindi yung mga ganyan na relief goods na may mga mukha ninyo. Yung ba 5,000? Tama yan guys, tanggapin natin yung 5,000 na pinamimigay na yan dahil yan galing sa kaba ng bayan. Pero ang masaklap dyan guys, yung mga pondo na yan sa palagay ninyo na ipamimigay kaya lahat. Wari kayo, parang mas marami yata ang nakukupit diyan kaysa sa pinamimigay. Tapos talaga ang ating bayan guys. Lalo na itong nangyayari diyan na hearing sa Kamara at saka sa Senate, kita nyo na lang guys. Ang pinag-uusapan nila diyan ay yung about diyan kay Alice Guo, diyan sa mga sangkot sa sa Pogo. While na tayo ang laki guys ng problema sa dispute diyan sa West Philippine Sea. Dapat yun ang binibigyan nila ng pansin. Dapat itong ating mga senador, mga congressman, yan na dapat ang pinag-uusapan ninyo. Hindi yung mga issue, ginawa nyo ng ginawa nyo ng palabas sa Netflix, yung pag-hearing nyo dyan. Sobrang tagal na, sa laki na ng budget na nagagastos nyo dyan. Wala pa rin kayong nahihita, wala pa kayong napapalabas na masasabi natin na talagang itong mga ito ay sangkot. Pilit nyong idinidiin na pilit nyong gustong palabasin na ang mga Duterte isangkot dyan sa mga illegal na yan. Sino bang loko-loko na ikaw may business ng droga ipapapatay mo lahat ng mga ipatutugis mo lahat ng mga involved? Di nalugi ang negosyo pagka ganon. Tapos sasabihin ninyo na ang mga Duterte ay mga maka-China, pabor sa China. Kung di ba naman kayo talaga nag-iisip? Tapos dyan ipalalabasin ninyo na nagpapatay dyan sa nyo na investigasyon sa Kamara at sa Senate. Ang pinalalabas ninyo nagpapatay doon sa tatlong Chinese na drug lord si Pangulong Duterte. Akala ko ba yan maka-Chinese tong si Pangulong Duterte? Walang maganda pupuntahan yung hearing nyo na yan. Nag-uubos kayo ng pera sa budget na yan. Ang pagtuunan nyo ng pansin, kung kayo talaga may malasakit sa bansa natin, ay kung paano tayo makakasurvive sa crisis ngayon na nangyayari sa West Philippine Sea. While na yung ating karating bansa, nag-ready na kung sakali magkaroon ng gera.
Eh tayo, wala tayong kaplano-plano kasi puro intriga ang inyong ginagawang hiring-hiring diyan. Kawawa naman ang mga mahihirap na Pilipino. Galing kayo at kayo maraming pabiling ticket. Pagka nagkaroon ng giray, baka nagkaroon pa lang ng isang putukan ay kayo naka-flight na agad pa ibang bansa at safety ng inyong pamilya. Eh paano kaya yung yung mga walang pabiling ticket, ano nang mangyayari? Kawawa guys ang sambayan ng Pilipino. O tapos talamak na naman yun ang bintahan ng droga. Ang dami pang mga nawawalang bata at saka mga binatilot dalagita. O hanggang ngayon wala pang lumalabas na info kung ano baga ang nangyayari sa mga nawawala na yon. Anong klaseng gobyerno to? Sayang ang boto sa inyo ng tao. Niloloko nyo lang sa galing ninyong mga ako.